Jesse Flores Witchcraft, and this video is about the justice of this man, si Yu Menglong. Yan, para sa kanya po itong video na to. Ito pong video na to ay para po sa tunay na ritual na gagawin ko para sa hostisyo ng taong to, na Chinese actor. Ayoko na sa itong gawing topic para content kasi nawala na yung tao. Pero dahil sa marami nag-request at hanggang ngayon may mga nagko-comment, so ito po siya. Yan. I-explain ko na rin what went wrong, kung ano nangyari kay Yu Menglong. Okay. So I'm holding my iconic black candle. Ito ko yung minsan walang gamitin. At alam niyo naman, pagka ginamit ko na to, eh talagang mawala dun sa ano. At dumidikit ang smoke sa kanyang mukha. Oh yes. So yes. So yan. So kurap ho yung police department na hawak ng kanyang kaso at parang ginawa na lang nilang maladramatic. So, ito yung na-sense ko, yung istorya niya. Para siyang redo at part 2 nung The Burning Sun na nangyari noong nakarang taon doon sa K-pop group. Alam niyo na, search na lang kung ano man yung pinagdaanan nito, eh ganoon din yung nangyari doon. Pero ito lang kasi mas malala. Kasi doon sa nangyari sa mga K-pop niyon, wala talaga doon na walang mga nangyaring hustisya. Walang kahit anong yan. Ang kanya kasi, mas karumaldumal at talagang siya ibiktima. Ng ending nun. Okay, it cost him. So, maging lesson to sa lahat na iwasan ng mga kaibigan na walang magandang may tuturo sa'yo. So, this guy is willing to sacrifice everything in the name of justice. So, ito ayaw maging burger or bagger sa lahat, but he was one of them. Alright? It's yung tinago niya na critic item na yun. It's not just him na ebidensya laban sa mga kaibigan niya. Okay? It's also strong yung kanyang, diba, ano yun? Strong evidence na yun na meron siya na nilulok daw niya. Which is totoo, sense ko totoo. Nilulok niya yung USB na kung ano man yun. Ebidensya niya, diba, strong evidence na yun laban sa mga kaibigan. Hindi po. Para sa akin, it's stronger. It's stronger na ebidensya dahil siya mismo kasama dun. It's, hindi lang yung bastang sexual harassment sa kanya. It's his friends. Okay? Lahat ng klase ng kawalangihan nandun. Hindi lang po yun na ginagawa nila sa mga kasing edad nila. Kahit po sa mga minors or mga behind the scenes, yun. At mga kilalang pangalan po ang mga kasama nila. Ang case na meron si Yu Menglong ay parang kay PDD. Ganon. It's just sad na siya yung nasawi. Okay, it's not just he's one of them. Kasama niya sila, and siya yung pinasukan ng tunay na konsensya, tunay na pagsisisi, because he found God. He found the true wisdom. He gets the warning. Someone warned him
Okay, siya ay nanaginip na lang and then all of a sudden, nagbago isip niya na titigil na siya sa pagsama sa kanila. And yung mga kaibigan niya, sa totoo lang, nilet go na siya. Pero may sumalip talaga sa kanya na kinita niya sila at doon niya mismo harap-harap. Parang nagkaroon siya ng pakpak at boses. Na alam mo yung sobrang sakit na nararamdaman, hindi mo magawa, pero yung boses niya at yung pakpak na yun ay hindi niya ginawa para siya ay lumipad. Okay? Sa problema at tumakas. Ginawa niya yun para maging lakas ang loob niya. And he did it. Kinonfess niya sa mga kaibigan niya na nakasumbong na ako sa pulis. Sinurrender ko na. Yung sinasabi nilang USB sa katawan niya, actually wala nang laman yun. Parts na lang yun. Actually, meron na siyang sinurrender. Meron na agad siyang ebidensyang nilabas. So, nagkamali siya ng pinagkatiwalaan ng autoridad at itinawag sa mga, nagsumbungan niya rito, gagi. Tudasin yun na yan. Kaya nagkaroon ng lakas ng loob lahat yun. Na siya yun ang pagkakamali niya na mismong harapan sa mga kaibigan niya. Sinabi niya na nakapagsumbong na ako, lahat tayo magkakasamang susuko. Ba't pa siya pumunta doon, di ba? Yun yung na-sense ko. Kasi nga, sobrang pagmamahal din niya sa mga kaibigan niya. Kung sila isusuko niya at lahat sila makukulong sa pagmamahal sa kanila, kasama siya. Makukulong din siya kasi kasama rin naman siyang gumawa ng mga ganun Pero technically, pagkasama siya, hindi siya nagpa-participate sa mga rape. Hindi siya nagpa-participate sa ganun. Sa kanya lang is, parang alam niyo yung nakipag-inuman ka lang sa BGC. Yung parang one night stand ka lang sa kung sino. Yun. Party, parang PDD party, ganun. Na orgy sex talagang gangbang or mang ganun ba. Ay binastos nila. Binastos nila yung sagradong ritual. Nga naman. They should be ashamed of themselves. Kaya ako, gumawa na ako ng ritual at makikita nyo na nag-post ako. Baka may magtanong, bakit kaya nag-post ng ganun yun si Jesse Flores? Kasi ito yung post ko. Yan, mababasa nyo yan. Basahin nyo na lang, i-post nyo na lang kung ano yan. Nandyan lang yan sa wall ko sa Facebook ko. Ito. Makikita nyo. Yan. Na I am... Bukod sa ritual ako, sinabi ko sa post ko na I just post prescribe giving justice to Yu Menglong. Dear Illuminati, this is your fallen angel from the stars. I summon your political power to give justice to the Chinese actor known as Yu Menglong, who was recently brutally raped and murdered by his companion. Best friends. I will do a complete video explaining what I've said here. What went wrong? This is a Rito Burning Sun issue that happened in the past. No actual justice has been done. This one is by the request of your own. Request ng aking call, tribe, or give justice, surrender. Ayun ang gusto ko mangyari. Justice and surrender arrest of all suspects that caused this murder. I want the corrupt police to do their job. I want them to be in jail. All the suspects must be punished. This message is from me. I am Mark Mercado ako. I am the one who had been hiding. And by the 5th year anniversary of faith healing, I have earned my power. But your deal with me will stay. I will not take over your throne that was rightfully mine. I am kontento na ako sa buhay na meron ako ron. Hindi ako makikialam sa kung anong meron kayo doon. I'm still your reincarnated leader inside of the young body. Do all my requests, and I won't be a problem to your precious Vatican. I expect the result within this month. Do this or else. Yours truly. So, ito yung code ko, nandito rin. Yeah. Bakit ko kayo sinabi strange na yun? Yung strange statement ko is, it's bigger. So, nababalo na ba itong taon to?
I mean me. Nababaliw na ba si Jesse Plus Fishcraft? Bakit sinasama niya Illuminati? Bakit ginagawa niya yun? Bakit naggagawa siya ng ganung ano? Hindi ba siya natatakot doon? You have no idea who I am. At malalaman niyo kung sino ako pagdating ng panahon. Siguro kayo na lang din maggawa ng research niyo. Bakit binabanggit ko yung malayong silangan? Bakit binanggit ko yung blood ni Christ nagawa sa alak? Bakit may code ako? At bakit yung siguro kaya nagkaroon ng hustisya kaya siya nagkaroon ng hustisya dahil siguro sa ritual ko nga. Pero bakit kailangan ko pang gumawa ng ganun statement? Dahil yun na lang ko malalaman. Kasi totoo lang parang oras na rin malaman kung malaman niyo kung sino rin talaga ako. Kung bakit binabanggit ko yung Illuminati, kung bakit ito na yung pagkakataon. Tinake advantage ko na to, tinake opportunity ko na para malaman niyo kung sino ako at kung anong posisyon ko talaga. Ayun, para sa inyo na. Bahala na kayong mag-theory, bahala na kayong kung ano ako. Yun. Pero ito yung ko sa video na to. Magkakaroon ng hustisya to. Magkakaroon ng hustisya ang taong ito. Para ito sa magulang mo. Okay? At para sa magulang niya. Ay po. Ayun sa lahat, babalik na ako sa... Naka-record pa ako eh. Huh? Siya yung binibigyan ko ng hustisya. Hello, J+. Ilobs naman eh. Bakit ko na nga lang din yun. Maraming salamat sa nanood. Ako si Jesse Plus Fishcraft. At tignan natin magiging resulta sa kaso nito. Sabi kasi nila, wala daw justice na nangyayari. Tignan natin. Simula na lang gawa ko ng video ngayon. So yun lang po, Jesse Plus Fishcraft.